So, dangal greetings po sir. I'm Justin Jobiyama from 1CPEC. And today po, ang project po na ginawa ko is minigame na pinangalanan ko po ang Fruitify Gambling Game. Objectives ko po nito ay mag-create ng isang fruit gambling game where meron kang credits na nagsaserve as your coin to play a game po. Mechanics po nito ay mag-simple as gambling po na mag-i-spin lang at manalo. Kapag nanalo ka po, makaka-earn ka po ng rewards or credits, and kapag talo naman po, mababawasan, vice versa. Purpose po nito ay makapag-distract sa sarili sa mga pera na dino-deposit nyo po when you gamble in online. Kasi kadalasan na po nakikita ko po sa Facebook, marami na pong gambling na influensyan po yung mga viewers. So parang mas maganda na lang po na wala pong perang involved sa paglalaro online. And also to kill time po. So, ang ginawa ko pong code ito, nag-import po ako ng tkinter, ng random, ng time, trading, matplotlib, pati yung play sound. Sa tkinter, ito po yung nag-serve as GUI ko po na nakalabel yung title, credits, pati slot, and yung mga buttons po like pull, pati exit po. Dito po sa random, ito po yung random fruit generator para po sa slot machine. Sila po yung mga randoms. Ito pong import time, ito po yung oras ng delay ng bawat click ng pull and yung pag-ikot ng slot machine. Sa import trading, ito yung nag-serve as play sound to avoid freezing the main GUI. So, ito pong trading ay nag-serve as smooth ng isang laro. Sa import matplotlib.pilot ay piplot as PLT. After po maglaro ng game ay lalabas po ito para po siyang graph mismo na kung saan yung mga data na nakuha doon sa gambling ay lalabas po doon. And sa play sound, ito po yung mga sound effects. So, bali dito sa play sound ay nag-download po ako sa YouTube and gumawa po ako ng isang file muna para sa code ko. Then, sa loob ng isang file, meron pa pong isang file na kung saan andun sa loob yung mga sounds like this po. Nakikita naman po natin. And dito ay gumamit po ako ng list, pati dictionaries, functions, if else, so on. So, dito tayo sa spin. Dito po papasok yung in-import nating time and yung random. Bali, dito po yung delay yan ng isang animation. Dito po ay sa play sound po na in-import natin. Dito po sa switch team ay naglagay din po ako to ensure your eyes po. Kunyari, pag gusto nyo po ng dark, pindutin nyo lang po yung switch button doon sa may GUI mamaya. Or kung gusto nyo rin po light, vice versa. Dito po sa add credits, kunyari po, ubos na po yung credits nyo sa gambling. So, magpipindot po, may specific po na button doon na kung saan kapag kinlik nyo po doon is dadagdag po yung credits. Dito po sa pool, ito po dito yung sa spin animation. If nag-pull po ikaw, ito pong spin animation ay mag-work. And yun. Ito po siya. Kapag nanalo ako, for example, parehas yung color and yung fruits, magkakaroon ka raw ng plus 3 credits. So, kapag naman natalo ka, minus 1 ka. And dito naman sa win, gagana yung MP3 na win and sa loss naman yung MP3 loss. So, habang nagpo-pull, habang nagpo-pull ka, is maririnig tong spin.mp3.
And dito sa save results to file, after mo maglaro, automatically na mag-save ito. Bali, magkakaroon ka pa ng isa pang file na pinangalanan na text. And then, dito sa visualize, dito is papasok yung matplotlib. Matplot. Ito po yung sa graph. After maglaro, lalabas yung graph. Kung ilan yung nakuha mong orange, kung ilan yung nakuha mong grapes, kung ilan yung nakuha mong apples. Dito ay exit. Pagka-exit, may destroy yung GUI. So sa GUI ay declare ako ng root. So dito ay ito yung mga nakalagay sa GUI. Sa title, bali siya, Comic Sans, naka-bold. Sabay background ko. Ito, kinuha ko to sa Google lang, bali color block lang ito. Ito, gold, yung foreground. Yung think.int_var ay nag-use daw sa ng variable na nag-store ng integer value. So, dito, sa credits label.pack, nag-use daw to add a label to the window. Text variable count is used to display the value, the variables. And credits value pack is used to add label to the window. So, ito na yung display ng natin, slot machine. Nandito yung naka-code. Bali. Dito yung row daw. Ito yung place ng widget in the first row. Buried grid. Column, ito yung place ng widget in the first column of the grid. And pag X is, ito yung nag-add ng isang space sa left or right ng widget. Font, ito yung font natin, Arial. Background natin is color black. And foreground natin is color white. TK label, ito yung nag-serve as widget class that we are using to display the text. Yung text ay kung ano yung nakalagay mismo doon sa GUI. Body, ito yun naman yung space above and below of the widget. And column span, this allows the widget to span multiple columns in the grid. So, ito nakaloop talaga siya. So, play natin. Ito po yung lalabas. Tayo, background natin, color black. Foreground natin, gold. Tapos dito puti, may iba kulay nan. Ito yung sinasabi ko po na switch theme. Pwede nyo po may iba yung kulay. And then sa as credits po, kapag ubos na pong pera, for example, magkakaroon daw po ng 5 credits. So, sa pool, parirelate po natin yung theme. Ito po kapag talo. And pick na po. So, yun nga, hindi pa rin ako nananalo. So, ganito talaga ang gambling. Hindi pa malalaman kung mananalo ka ba o hindi. Yung high score ko raw is 14. So, kapag ginaway ko to, lalabas yung graph. So, ito nga yun. Ito yung mga nakuha natin or ako na data mula sa pagpupul ko. And kunyari dito, if nagpull pa po ako, wala na daw po akong tokens. So, dito na po papasok yung error handling. Kasi yun nga, 0 na po tayo and wala na tayong credit. So, hindi ka na mo makakalaro. Parang
ano po talaga siya, gambling. And then, yes, pag in-exit po natin 'to, mag-e-exit po siya kusa. So, ito naman yun, yung sinasabi ko po na file handling. Dito po ay naka-store yung mga pinag-gamblingan natin. And yes, that's it lang po. Thank you po. And Merry Christmas po, sir.